nakikita ko, nakausap niya by Zoom si Senadora at Jay Bequema. Nabayaran po siya para siraan si Miss Mago at si Parmali. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay BJ ay si Attorney Jay Bequema, abogado. Nako, pati ho ang ghostwriter nitong si Risa Hontiveros nakaladkad na sa skandalo. Attorney Jay, para sa iyo itong isa na to. Siya ho ang tinuturo na nag-offer doon sa issue ng Parmeli sa mga witness. Namumukhaan niyo ba tong alin na to? Siya ho yung bumubulong-bulong kay Risa Hontiveros sa plenaryo pagka nagsasalita siya. Siya rin din ho yung nag-aabot ng mga index card kay Risa para may binabasa siya. Yan ho ang abogado ni Risa Hontiveros. Pati ho siya ngayon nakakaladkad na sa skandalong kinakapalooban ng kanyang amo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom! Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. So ayan, nakita nyo mga babayan yung ating preview. Mga witness, isa-isa na naglalabasan. Sinasabi ko sa inyo. Panahon na ng karma ni Risa Hontiveros virus. So yun na nga, matapos lumabas itong si Rene, may panibago na naman. So ito namang napanood nyo na witness na naman ay hindi pa ito sure bull. Ang alam ko kasi dito, mga kasama to ni Rene, parang isang warehouse sila dyan. Okay, so napanood nyo po yung preview. Sana mapanood nyo yung full video. Susunod natin pagkasalita. Kung hindi nyo naman mapapanood, kukwento ko sa inyo yung laman ng video kasi baka busy ka. So yun na nga, dito sa video na to, itong witness na to mga babayan ay cheap, no? Napaka cheap. Dalawang 22,000, bali 4,000 lang yung nasa video na naibayad dito sa witness nito. Nako, yari ka sir. Kung ikaw ay walang ebidensya na talagang maididiin itong si Risa, ay makakasuhan ka, pero dapat meron ka ng mga matitibay na ebidensya na isa ka, no, sa binayaran ng kampo ni Risa. At ito po mga babayan, damay po rito yung abogado ni Risa. Yari ka madam, nakita nyo naman yung abogado daw ni Risa Hontiveros virus ay yung nung napapanood nyo nung nakaraan, yung nasa likod ni Risa, yung nag-aabot ng mga script, yun po ay damay po dito sa mga usapang ire. Nako po, Diyos ko. At marami pa pong mga video, mga leak video na lalabas. Kasi yung mga witnesses ay bumabaliktad na. So panahon na ng pagkakarma ng mga kalaban natin. So yun mga babayan, ganun talagang buhay Ang baga nga ang baho ay aamoy at aalingasaw pa rin. Kasi may karma yan. So ginagamit nyo yung pera ng taong bayan, pera ng Pilipinas para ipang suhol sa mga ginagamit nyong witness para pabagsakin ang Duterte. Ay wala, awanin, no? Darating panahon yan, si Pastor Kibuloy, maiipon lahat yung mga testigo na yan at bumabaliktad na si Pastor Kibuloy, maaring makakalaya na yan. At babalikan kayong mga hinayupak, kayong mga ay naku, nanggigigil ako sa inyo At sa video na to mga babayan, kung mapapanood nyo po sana yung susunod na video natin, yung pinaka full video, dito nagsalita si Attorney Bukoy, si Bukol. Ang sabi niya rito sa video na to, dapat ay magkaisa daw tayo, no? Magkaisa daw ang mga Pilipino para itong si BP Sara ay talagang ma-impeach. Di magkaisa kayo. Tumawag kayo ng mga bayaran nyo na para magkaisa, no? Attorney, maghanap ka. Nagbabayad naman kayo umano ng mga witness Ang gawin mo, kayo na lang. Huwag dadamay nyo pa ang mga Pilipino na magkaisa para daw i-impeach, no? Para magtagumpay ang impeachment kay BP Sara. Kayo na lang po, no? Huwag nyo na kaming idamay. Ha? Kayo na lang. At minamadali niya at ay talagang dinidiin niya na malakas ang ebidensya nila na si BP Sara ay mai-impeach at ay pinapasanalingan niya po yung mga senador na mga nanumpa na dapat daw ay tuparin yung kanilang sinumpaang na salaysay na
na sila ay hahatol ng tama yung ma-impeach si BP Sara. Naku po, Attorney Bukol. Naku, mabubukulan ka talaga. Pwede ikaw na lang, huwag mong idama yung mga Pilipino na ayaw impeach si BP Sara. Kayo na lang. Magkaisa ang mga Pilipino. Kayo na lang magkaisa. Ha? Dadamayin nyo pa kami. Alam naman namin na mga bayaran din kayo umano ni Tambaloslos, ha? Ayan, si Boss PH Update na nagsabi niyan. Oh, nasa dulo ng video, sasabihin ni Boss PH Update, ay bayaran lang mo ito ng umano ng ating Tambaloslos. Kita nyo naman, napakadaming perang nawawala ng Pilipinas. Syempre, ginagamit nila yan. At alam nyo mga kababayan, kasi pagdating ng 2028, itong mga kalaban na to mga kababayan, ay hindi na mananalo to. Kaya nga pinipilit po nila na mababagsak ang Duterte, no? Para po makapasok sila sa 2028. At kasi pagka nanalo si BP Sara at hindi sila nagtagumpay, isa-isa na ho silang magtatago. Mawawala na ho yan sa mga posisyon na gusto nilang mangyari din na makuha nila sa Pilipinas. Di ba mga babayan? Kaya ngayon pala mag-iisip na tayo. Yung boto mo, mare, kumpare, subscribers, iingatan nyo yan. Ngayon, nanonood tayo ng mga issue sa politics, karapatan po natin yon dahil nakatira po tayo sa Pilipinas. Hindi yung basta-basta lang na tumanggap kayo ng mga ayuda na galing sa mga politiko na kinuha rin naman sa budget ng Pilipinas. Wala. Gagamitin nyo lang ng 3 araw, 5 araw, bibigyan kayo 3,000, 5,000, pinagpalit nyo sa kaluluwa nyo na ilang taon nilang kukurakutin at uubusin ang pera ng Pilipinas. My God! Hindi ba? Kaya mga babayan, sa mga nakapanood dyan, shoutout po sa inyo. No, nasabi ko na po sa inyo ang laman ng video at kung gusto nyo pang mapanood at napakalupit po nito. Ito kay PH Update, ito tayo manunood ng full video. Ang lupit nito. At kung nagustuhan nyo po itong video na to, itong vlog na to, paki-like naman, subscribe nyo na rin si Boss PH Update para mag 1 million na po siya. Okay, i-play mo na yung boy. Ang lupit nito. Don't forget to like. Play mo na yung boy. Let's go! Nako, pati ho ang ghostwriter nitong si Risa Hontiveros nakaladkad na sa skandalo. Attorney J.E., para sa iyo itong isa na to. Siya ho ang tinuturo na nag-offer doon sa issue ng Parmeli sa mga witness. Namumukhaan niyo ba tong alin na to? Siya ho yung bumubulong-bulong kay Risa Hontiveros sa plenaryo pagka nagsasalita siya. Siya rin din ho yung nag-aabot ng mga index card kay Risa para may binabasa siya. Yan ho ang abogado ni Risa Hontiveros. Pati ho siya ngayon nakakaladkad na sa skandalong kinakapalooban ng kanyang amo. O kahit na naka-blur yung mukha niya, isa ho yan doon sa mga nagsalita na yung mga kasama nila doon sa warehouse, yung mga inimbitahan dyan sa hearing ni Risa Hontiveros. Siya ho ang nagpatotoo na di umano nagkaroon ng bayaran doon sa mga pinagsalita ni Risa dyan sa naturang hearing na yan. Umpisa na ho natin to. Umpisa na ho natin to. Dito nyo makikita mga kababayan na meron ho talagang pattern. Meron ho talagang yung track record ho talaga ng ano na to. Nitong si Risa Hontiveros, hindi katiwa-tiwala. Tayo kumbaga siguro tadhana. Yan ang sinasabi natin. Misteryoso ang tadhana kung kumilos. Kaya para dito kay Boying, wag ho kayo masyadong ma-high blood kay Boying. Kay Marcos Jr., kay Martin Romualdez, may panahon ho lahat ng bagay. Ngayong mga panahon na to, panahon ho ni Risa para kumanta yung mga di umanong binayaran niya sa mga hearing na kinakandak dyan sa Senado. Pakinggan natin ito mga kababayan. Kayo na umusga. Kayo na umusga. Game. Ako si Jamie Vegas, nasa wastong gulang at residente ng Pasig City. Kasama ko si BJ Almira sa Parmali Pharmaceutical Corporation bilang warehouse man. Nanonood kami ng FB ng programa ni Senadora Risa Hontiveros tungkol sa tulong medikal. At kami ay nagpadala ng ID na mga video para makakomply sa kanilang requirements. At nangyari nga iyon, na-approve nga si BJ at pinadalahan siya ng pera by GCash na 2,500 dalawang beses. 2,000 plus 2,000, di 4,000 yung pinadala kay BJ. Parang kuripot naman na tayo, 4,000 lang. At
napapanood ko at nakikita ko, nakausap niya by Zoom si Senadora at Jay Bequema. Sa utos ni Senadora Risa na gawing testigo para sirain ang gobyerno at ang kumpanya ng Parmali Pharmaceutical Corporation, ay pinilit na papirmahin sa isang dokumento si BJ para patunayan tumanggap siya ng pera. Ito ang mga kukomento ko lang dito sa pinakabago na to. Hindi ho natin to kilala. Hindi ho siya nagsalita sa Senado. Nagsalita ba tong si Sir? Hindi natin nakita yan doon sa Parmali hearing. Ngayon, ito personal knowledge niya ito na yung BJ na sinasabi niya, kausap si Senator Risa, pinadalahan ng 2,000 sa GCash at pinadalahan ng, hindi pa kumpirmado, pinadalahan ng another 2,000, so 4 million. Tapos pinili daw siyang pinapirma sa mga dokumento. Siguro, sworn affidavit to yun. Siguro, hindi ho tayo dito. Ngayon, para ho mas maging epektibo yan, lumapit ho kayo sa mga abogado. Di ba? Okay na yung kay alias Rene. Di ba? Okay na yung kay alias Rene. Mabigat yung kay alias Rene kasi nagsalita siya sa Senado. Ngayon, lahat ng sinabi niya, binawi niya at detalyado at walang script na binabasa. Kayo, hindi ko namin kayo kilala, pero gayon pa man, katrabaho nyo, yung warehouse boy na ipinakita, ipresenta sa hearing na yan, meron kayong personal knowledge yun, di ba? Tsaka hindi hearsay kasi nakita niya, kausap itong si Senator Risa Hontiveros. Di ko tayo abogado, pero ano ho ito, kumbaga personal knowledge na itong mama na to, na nagkaroon talaga ng komunikasyon bago mag-hearing sa Senado between opisina nitong si Senator Risa at doon sa tinutukoy niyang BJ. Hindi yan, hindi pa kumpirmado, kumbaga ano pa lang yan, personal knowledge niya, hindi natin kilala yan, walang dokumento o kung ano pa man. Kumbaga, ito ay nakita lang mo nating pakalat-kalat sa social media at pinick up natin. Nakapost na naman ho ito hindi naman ho tayo magtataka kung sa mga susunod na araw marami pa hong maglalabasang mga individual na kung saan talagang yang ibinibintang na yan kay Senator Risa patutuhanan nila. Hindi ko tayo magtataka dyan. At hindi gumagawa si BJ ng video at hindi siya pipirma sa dokumento o affidavit, ay hindi nila ibibigay yung pera. At nagkagulo na nga ang pamilya ni BJ. Nag-away na sila ng kanyang asawa, ng kanilang pamilya, at natakot na dahil sa pwede siyang kasuhan ng grupo ni Senadora Ros dahil sa tumanggap na siya ng pera. At itong huli ay gusto nga nilang pabagsakin ang gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte at ang Parmali Pharmaceutical Corporation. Nako, yari tayo dyan. Ano ho yan, sir? Mas mainam na lumapit ho kayo sa mga abogado. Baka isama ho kayo ni Risa sa mga kakasuhan niya. Kasi ngayong mga panahon na to, talagang itong si Risa Hontiveros, gigil na nagwala daw yung ali doon sa paglantad nitong si alias Rene, Ngayon naman pati itong abogado, itong ghostwriter ni Risa, nakakaladkad na ho sa skandalo tuloy. Kaya po lumabas si BJ. Ayan. Ito nag-viral to Nag-viral ho ito nung mga nakalipas na taon. Ito nung kasagsagan ng issue ng Parmali. Ito buti pa tong video na to. Familiar ako dito. Itong na to, meron din siyang personal knowledge, tapos kinall out pa niya itong si BJ. Yung mama kanina, first time nating nakita yun sa video. Pero ito, napanood na natin tong video na to nung mga naunang taon pa, noong kasagsagan ng issue ng Parmali na yan. Ngayon, ang nangyari, yung mga kasama ni BJ, yung BJ na nagsalita doon sa hearing ni Senator Risa Hontiveros, magkakasama ho sila sa iisang warehouse. Alam ho nila ang karakas ng isa't isa.
pinaka-epektibo dito, alam nyo kung sino? Si BJ mismo ang magsalita. Si BJ mismo ang magpatotoo na talagang tumanggap siya ng e-bike, pera o kung ano pa man, di ba? Pero kung meron silang personal knowledge, nakita nilang abutan, aba, ibang usapan na yan. Diba si BJ, nabayaran po siya para siraan si Miss Mago at si Parmali. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay BJ ay si Attorney JB Kema, abogado. Ano ba yan, attorney? Pati ho kayo, kinakaladkad na nitong mga individual na to. Kayo daw ang nag-offer. Po ni Miss Hontiveros. At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay BJ ay yung main driver ni Miss Bekema. Yung po mismo ako nagtatrabaho sa warehouse. At alam ko po yung ginagawa namin ay tama at wala pong nangyayari yung anomalya. Sana inisip mo lahat ng sinabi mo na paninira. Pinagpalit mo yung pakikisama ng lahat sa'yo. Siniraan mo si Miss Mago. Sinira mo yung tiwala sa inyo Parmali. Para sa halagang magkano, sinira mo lahat. Para lang sa malit na halaga. Nagpakasira pa sa pera. Sana magsabi ka ng totoo. Kaya po namin patunayan doon sa loob po ng production na wala pong ganun. Ayun na nga mga kababayan, no? Kahit daw ho nilang patunayan na doon sa production walang ganon. Ngayon, hintayin na lang ho natin, baka biglang lumabas si DJ, di ba? Hindi ho natin alam kung anong mangyayari dyan. Ano yung mga susunod na kabanata, ika nga. Ito na ho. Dito na ho tayo, rekta na ho tayo sa papaliwanag. Nitong si Attorney Bukoy. Kay Attorney Bukoy na ho tayo. Tapos na ho tayo doon sa isa pang nagsalita laban dito kay Senator Risa Hontiveros. Pagkatapos siguro ng video natin na to, rekta ho tayo kay saganang mamamayan ho tayo, no? Nandun si guest ho nila, itong si Senator Dante Marcoleta, ang ating Senate President. Eto, rekta ho tayo dito. Game. Parang hindi wata maganda gising nitong si Attorney Bukoy. Game. ABS-CBN 2. Magandang hapon, attorney. Magandang hapon. Ano po yung highlights nitong reply na ifinal ninyo sa Senado, particular doon sa mga naging argumento ni Vice President Duterte? Okay, ang highlight ho nito, number 1, there are several highlights. Yung pinakauna ho, sinabi niya na walang articles of impeachment na dapat sagutin sapagkat wala naman ito. Ibinalik ito sa Kamara. Ngayon ho, ito ho ay mali ho ito sapagkat kung maaalala ninyo, nag-issue ng kautusan ang impeachment court. Sinasabi na na padalan ng writ of summons si Vice President Sara at ilakip dito yung articles of impeachment. So, nung sinerve po yung summons na yung articles of impeachment, na natanggap naman niya and sinagot niya. Pangalawa, yung articles of impeachment po, if you will remember, dinifer ng House of Representatives yung pagtanggap nito. Pinagpaliban. Pangatlo, nag-issue ng order ang impeachment court na they are not dismissing or terminating the proceedings. So, buhay na buhay ang articles of impeachment. Pangalawa, sinabi niya she was deprived of pangalawa, sabi niya meron siya mga affirmative defenses Sinabi niya na unang-una may violation ng 1-year ban rule. Pangalawa, hindi siya nabigyan ng due process. Number 3, that the Senate is not a continuing body. Let's break it down. Yung una po na sinabi niya, hindi siya nabigyan ng due process sapagkat nung ipinail yung complaint, yung tatlong complaint, hindi siya binigyan ng pagkakataon na sumagot dito. Ngayon, ganito po ang nangyari dyan. Yun hong Secretary General, nung tinanggap niya ito, inipon muna niya yung mga ibang complaints sapagkat alin ho sa doktrina nung Gutierrez versus the Committee on Justice, sinabi ng Supreme Court na maaaring buuin muna
lahat ng article, lahat ng complaint bago i-transmit o i-refer sa Speaker of the House. Na walang paglabag yon. Ano ang dahilan? Ang iniiwasan ho, ayon sa Supreme Court, merong isa, yung mauunang mag-file, na flimsy o walang kabuluhan just to bar other legitimate impeachment complaints. So, sabi ng mataas na hukuman, pwede yang ibigay, buuin muna, tsaka ipapasa. Ang importante, yun hong papasok siya dun sa 10-session day rule. 10-session day rule. Ngayon, mula ho nung final, yung pinakaunang impeachment complaint, hanggang dun sa pinakahuli na itinal, yun ho, December 2. Yung pinakahuli, February 5. Yan ho yung ang nakapirma, more than 1/3 ng mga congressman. Pasok ho yan lahat sa 10 session days na requirement. Such that, nung nirefer sa Speaker of the House, ang Speaker of the House, nirefer kagad yan sa plenaryo. Ngayon, anong nangyari sa plenaryo, dahil meron ng more than 1/3, and ayon sa batas, pag more than 1/3, yan na yung articles of impeachment. So, ngayon, hindi na kailangang i-refer yung tatlo. Dahil may articles of impeachment na Doon ho, sisipa na yung 1-year bar rule. So, yun din ho, ito ay in relation doon sa una ko nabanggit, yung jurisdiction dahil nag-violate daw ng 1-year ban rule. Hindi po. Lahat ho ng impeachment complaint ay pumasok doon sa requirement na 10-session day rule. Pangalawa, ang sinabi niya, hindi siya nabigyan ng due process. Okay? Yung due process, there are two ways of initiating an impeachment complaint. Yung unang kong paraan ay saklaw yung dalawang method. Yung isa, reklamo or complaint ng isang miyembro ng Kamara, verified complaint. Yung pangalawa, verified complaint ng isang mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara. Yung pangatlo, yung more than 1/3. Ngayon, yung due process na sinasabi niya, ito po ay nag-a-apply kung ang complaint was initiated by referral to the Committee on Justice nung first two methods. Yung complaint ng mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara or yung reklamo ng miyembro ng Kamara. Yan ho, dadaan yan sa proseso sa Committee on Justice. They will determine if it is sufficient in form. Tama ba yung forma? And sufficient in substance. Tama ho ba yung nilalaman? Ayon ho ba yan sa framework? Ngayon, tsaka ho magkakahiring yan. Tsaka magkakahiring. Ito, ang nangyari dito, nagkaroon na ng yung impeachment proceeding ho, nag-kick in yung 1-year ban dahil yung impeachment process na initiate through the more than 1/3 endorsement ng mga miyembro ng Kamara. Kaya ho, hindi na kinakailangang mag-hearing. Ngayon, yung due process ho yan, it is satisfied pagka binigyan siya ng pagkakataon na sa pagkakataon niya na magpresenta ng ebidensya at ipagtanggol ang sarili niya sa impeachment court. Sir, ano po yung argument ninyo, yung prayer ninyo and yung argument ninyo sa sinasabi na walang statements of ultimate facts dito sa Yan ho, buti nabanggit nyo yan. Ang sinasabi nila, walang statement of ultimate facts. Ano ba yung ultimate facts? Yan ho, yung paglalahad, ano yung mga sirkumstansya, ano yung katotohanan, what are the facts na bumubuo dun sa sakdal. Ultimate facts. Pero hindi lang ho yan ang requirement ngayon Na-repeal na ho yung 1997 rules of court na sinasite niya. May bago na ho ngayong rules, yung 2019 amendments. And under the 2019 amendments, it's not just the ultimate facts or yung facts na bumubuo or yung mga sirkumstansya na bumubuo nung sakdal. Ngayon ho, ang requirement na ultimate facts and
evidentiary matters. So nagko-quote siya ng rule of procedure na paso na dahil sa 2019 amendments. Kung babasahin niyo ho yung kanyang yung articles of impeachment, kasama ho dan yung evidentiary matters. Ibig sabihin, ano yung ebidensya na susuporta doon sa ultimate facts. Pag nabasa nyo yung, I'm sure nabasa nyo na by now yung articles of impeachment, nandyan kung ano yung mga documentary at testimonial evidence na magpupruweba doon sa ultimate facts. Itong ebidensya ho ito, itong evidentiary matters, ito po yung ilalahad sa trial. So, mali din yung sinabi niya. There is no allegation of ultimate facts because buo ho yung articles eh. May factual basis and evidentiary matter to support the ultimate facts. Last na lang po from my end. Ano po ang masasabi ninyo? Your prayer is to continue with it, to Of course, proceed yes. with the trial. Yes. Opo. But sabi ng Senate President ay pwedeng pagbotohan. Kung magkakaroon ng motion to dismiss, kapag nagsimula na po yung trial, pwedeng pagbotohan kung i-dismiss yung articles of impeachment, and if it has majority vote, ay pwede pong i-dismiss. Ang masasabi ho lang namin dyan ay, kami po ay nagtitiwala sa proseso. We trust the impeachment process. And we trust that the senators, judges, will do or perform their constitutional duty and abide by their oath. Tutuparin nila yung kanilang pinanumpaan nung sila ay manumpa bilang mga senator judges. Yun lang ho. Thank you, Bibian. Kat Porbes from Radyo sorry, sir. May nakalimutan ako. Go ahead, sir. Dahil tatlo yung sinabi ko kanina. Oo, yung continuing body. Sinaito niya yung Balag case. Ang sabi niya, sabi daw dun sa Balag case, that the Senate is not a continuing body. Kontra yun dun sa sinabi ng Balag. Ayon ho sa Balag case, the Senate is a continuing institution na hindi nadidissolve, hindi nabubura dahil lang sa isang national election o dahil nagbago yung komposisyon. Yun ho yun. Isa pa na nakalimutan ko rin banggitin. Ang nirereklamo niya na tatlo yung naunang impeachment complaint. Kaya daw na-violate yung 1-year ban rule nung isinakdal siya using the 4th impeachment complaint na merong more than 1/3. Okay. Ang sinasabi ho sa saligang batas, pati sa rules ng Kongreso, hindi sinabi na complaint. It says impeachment proceedings. Nagki-kick in yung 1-year ban. Naalala nyo, sinabi ko, there are two methods. Yung referral to the committee, kung complaint ng mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara, or reklamo ng isang miyembro, verified complaint ng isang miyembro ng Kamara. Yung sinasabi niya na complaint, wala ho sa saligang batas yan. Ang sinasabi ng saligang batas, impeachment proceedings, which kicks in pag nirefer sa House Committee on Justice. Gaya na sabi ko, naging moot and academic because meron ng more than 1/3. So, nag-kick in na. Naging epektibo na yung 1-year bar rule because Si Atty. Bukoy. Hindi ka pa napapagod sa'yo. Pahinga ka na. Nakalato ka. Ako napapagod sa'yo. of the 4th impeachment complaint. Tuloy Na, lang yan, tuloy lahat lang. naman sila pumasok dun sa 10 session day rule. Buti na alala ko. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Bibian. Kat Porbes from Radyo Pilipinas. You may now ask your questions. Sir, balikan ko lang po yung dun sa sinabi kanina ni Vivian na yung possibility po na pagbotohan yung dismissal or even nga daw po yung conviction, pwede daw pong
pagbotohan siya ng majority. Ang meron pong naunang statement no si SPS Codero na sabi niya, wala namang bawal na motion. Yan ang problema ko sa marami nagsasabi na kung ano-ano. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas or rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Just because wala pong nakalagay, ibig sabihin po ba pwede ba siyang gawin just because walang explicit po na nakalagay? And pangalawa na lang po, kung sakali man po na umabot po dun sa punto na meron pong motion for dismissal, ano po ba yung pwedeng maging recourse ng prosecution panel? Ulitin ko ho, we trust the process of impeachment. We trust that the senators' judges will perform their constitutional duty and abide by their oath. Ngayon, kung ilalagay nila sa boto yan, hindi namin mapipigil yan. Dahil sila ho yung husgado eh. Yan, Ang recourse namin, later on, pag nangyari yan, maaaring umakyat kami. Maaaring umakyat kami. Aakyat sila saan? Korte Suprema. Kumpletuhin mo, Brad. Pero pwede yung pagbotohan yan. Ngayon, hindi naman pwede hindi ko alam kung pwede manghimasok ang Korte Suprema pagka nagdesisyon na ang impeachment court na tapusin na kagad yan. Pagbotohan na yan. Di ba? Wala puro lang, paninira lang kay BP. Panghihimasukan ho ba ng ng Korte Suprema, di ba? Sa Supreme Court. Wala tayong magagawa kung mas matagal siya. Nandiyan na yung sitwasyon eh. Hindi naman pwedeng tanggapin na lang natin. So, we will find recourse. Pero, hopefully, hindi tayo aabot doon. Hopefully, they will do what is right. According to their judgment. Yun lang po yung clarification. Thank you po. Thank you, Kat. Next question will come from tapos na si Bibian, si Marian Enriquez from TV5. Hindi po kaya yun din yung gusto sa ng Senado na dalhin ng Kamara ng prosecution itong issue nga ng impeachment sa Supreme Court. Ayoko ho maghaka-haka na yan ang gusto nila eh. Mahirap po maghaka-haka dahil magtiwala ho tayo sa proseso and then bantayan na lang natin kung anong dapat nating gawin kung umabot sa ganong hangganan. Uulitin ko, may tiwala pa rin kami sa proseso. Kung hindi tayo magtitiwala sa proseso, there will be chaos. Sir, can you elaborate? There will be chaos. What do you mean by that? Well, we are a democracy. We are governed by rules. We are governed by law. Kung mawawalang bisa ang batas, there will be chaos. There should be order. Kaya ho nandiyan ang batas for order. Nananakot itong si Atty. Bukoy. Pagka hindi pumabor sa inyong sitwasyon, magkakagulo, ganun ho ba ibig sabihin? Pambihira. Kaya ho, rule of law is primordial. Thank you, Marian. Next up is Melalis Moras from PTV4. Hi, good afternoon, sir. Sir, follow-up lang po dun sa naging tugon nyo nga po kay Ate Vivian kanina regarding dun sa inyong reply. So, generally, sir, kung isa-summarize yung naging reply ng House Prosecution, ang sinasabi nyo, yung answer ad cautelam ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay parang puno lang ng falsehoods and baseless yung mga arguments. Ganun po ba? In general, yes. Misconceptions, falsehoods, and general... Sa totoo niyan, wala nang nakikinig dyan sa impeachment na yan. Wala nang interesado. Mas interesado po ang ating mga kababayan doon sa skandalo ni Risa. Ayaw na ho nila. Naumay ho sila sa impeachment ni BP Sara. Paano ba naman kasi? 3 years in the making, ika nga. Diba? Daig pa pelikula eh. Ngayon gusto nyo maging kapanapanabik pa kahit oras-orasin nyo yan, Atty. Bukoy, walang ayaw ho ng mga kababayan natin. Ayaw ho nila. Denial. What's a general denial? Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Ang problema... Kasi nga, pag-usapan muna natin yung 1 year bar rule.
4 ang impeachment. Dapat inisan nyo lang kasi. Tema sa general denial na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Okay? Wala siya nun sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Ano yung mga marami siya hindi niya tinanggi that there was an attempt, merong attempt na supilin, to suppress yung paglabas ng mga dokumento from COA. Kung maaalala nyo, nabanggit ko sa dati kong paglalahad, itong kanyang chief of staff, si Attorney Lopez, sinulatan ng COA, huwag kayong makikipagtulungan. Huwag nyo ilalabas yung mga dokumento. Hindi niya itinanggi yun sa answer. Hindi niya itinanggi na malaking halaga ng confidential and intelligence funds ay nagasta sa napakaiksing panahon. Yung example ho dyan, yung 125 million, na ginasta in 11 days. Hindi niya itinanggi yan. Hindi niya itinanggi na yung mga liquidation documents. Sinabi namin, fake ito, fictitious yung taong to. Hindi niya in-address yun. Quiet. Sinabi lang niya hindi totoo. Among others, yun ang ibig kong sabihin. Na dapat pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. Hindi totoo yan sapagkat ito ang tunay na nangyari. Yung kanya, sinabi lang yan, hindi totoo yan. So, sa amin ho, sa batas yan, that's an admission. Opo. Very clear. And sorry sir, last na lang po from my end. By Monday, June 30, 12 noon, ay magtatapos na yung termino ng mga 19 Congress lawmakers, and alam naman natin sa prosecution team may 2 magtatapos na yung termino. Paano lang po makakaapekto sa House prosecution team yung pagkakaroon na ng mga bagong kongresista, may mga dating kongresista na matatapos na yung term? Wala akong pagbabago sa prosecution team. Ang mababago lang ho dyan, yung 2 na nabanggit ko, na yung 2 hindi pinalad nitong huling eleksyon, ang papalit ho ay si Attorney Jokno at si Senator De Lima. Leila De Lima. Otherwise, wala akong pagbabago. Pero uupo po sila kapag nagbalik session, nagkaroon na po ulit ng session? Paano po? Paano uupo? I mean, paano po ba yung magiging procedure ng pagsali nila, sir, sa prosecution team? Ano mo? We will just, they will be deputized by the House. Kasi kung naalala nyo, noon hong plenaryo na inaprubahan ng Kamara, nung plenary, yung articles of impeachment, itong nakabinbin ngayon, right after that, nag-election ho, inelect nila yung public prosecutors eh. So, ang mangyayari ho, magkakaroon uli ng ganon doon sa 2. They will be deputized by the House to be the to sit as public prosecutors on behalf of the House. Kaya ho, ang mangyayari ho dyan, it is not House of Representatives versus Sara Duterte. Ang title ho niyan, in re impeachment, the prosecution now will represent the people of the Philippines. Prosecution people of the Philippines. Okay. Pero majority sa survey, ayaw ng mga kababayan. Paano sino? Ang rinirepresenta nyo si Tamba. Sa survey, sabi, majority ng Pilipino ayaw dyan sa impeachment eh. Ang may gumugusto lang, kayong 2 ni Tamba eh. Atty. Pukoy. Sinungaling People na of the naman, Philippines, not the House. Kasi yung House represents the people of the Philippines eh, di ho ba? So, yun ang mangyayari dyan. Sabi mo eh. Gagawin namin. Yan talaga. Okay, go ahead, Kat. Sorry sir, di ba po nagpa-resubmission ng entry of appearance? Yung 2 po, magpapa-entry of appearance pa rin po ba sila? Kailangan ho. Thank you, Kat. Tina Panganiban Perez from... Kaya na nga mga kababayan, dito na natatapusin yung press ko na itong si Atty. Bukoy. As usual, hindi ho effective sa sasalaysay itong si Atty. Bukoy sa mga development
yan sa impeachment itong si VP Sara, hindi niya napapanalo ang naratibo sa social media at mainstream media. Base sa demeanor na daw na mag-explain siya. Ano siya, kumbaga, pagka nakikita siya ng ating mga kababayan, unang pumapasok sa isip ng mga kababayan natin. Hindi ko sinasabing ganito si Atty. Bukoy. Itong unang pumapasok sa mga bayaran niya ni Tambaluts ko. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.